Busy nga yung nanay ko dahil birthday ng kapatid ko. Shoot, mare, napakakonti ng bawang. Huwag na kayong magtaka dahil may lahi kaming aswang. Mare, huwag kayong malito. Sisig to, hindi suka ng pusa. Papunta nga ako kila nanay dahil birthday ng kapatid kong lalaki. Makikitulong-tulong ako dahil tiyak na mapapagod yung nanay ko. Hindi na kasi kami umorder ng handa dahil masarap naman siyang magluto. Yan nga lang mare, dapat pare-parehas may lagnat ang mga bisita para hindi sila makapagreklamo dahil wala naman silang mga panlasa. Isang kahong gin nga ang ipapainom nila dahil idol nila ako. Diba may picture pa talaga ako sa pader. Sa dalas ko nga lang uminom, malapit na rin akong tumago sa pader. Mukhang malapit na nga ring sumuko yung electric fan nila dahil uubo-ubo na. Mare, alikabok na lang nga nagpapatibay dyan kaya hindi nila nililinis. Pagpasok ko nga sa loob, may naluto na pala yung nanay ko. Shoot, mare, wala namang pusa dito, pero bakit may suka? Napagalitan pa nga ako dahil sisig pala to. Abay, sorry naman, medyo nalito lang ako. Ba't naman ba kasi ganito? Mukhang malungkot ang pagkakaluto. Siyempre, lambing ko lang yun kay nanay dahil dun kami sanay. Walang nagmamahalan dito, panay kami laitan. Mare, ano na naman kaya ang niluluto niya? Napagkadami ng luya, wala namang paus dito. Samantalang yung bawang, akala mo naligaw lang. Kami nga lang pala yung takot sa bawang, hindi yung mga bisita. Mukhang kulang tayo sa siling panigang nanay, liparin mo nga muna. Niluluto pa nga lang, parang napakasarap na netong sinampalukan. Ay, sorry mare, tinola pala to. Sa sobrang liit nga lang ng pagkakahiwa, akala mo sisig. Sa hiwa nyo talaga malalaman kung madamot yung inatinan yung birthday yan. Bukod nga sa tinolang madamot, meron din silang hotdog. May pa-corn beef din si nanay, mukhang nangangamoy sopas. Birthday ng anak niya, pero kabod na lang ginawang huling gabi. Pustahan tayo, sa styrong mangkok ilalagay to. Pinatikim ko nga sa kapatid ko yung sisig na niluto ng nanay ko. Ay, nanay mo rin pala yun, ba't ko ba inaangkin? Napakasarap nga daw, kaya napakuha siya ng kanin. Sa sobrang sarap mare, hanggang kinabukasan, meron pa rin. Pagkatapos nga naming kumain, diretso inom agad. Wala akong dalang pitchel, kaya nagbote-bote na lang kami. Isa lang kasi ang pitchel dito sa bahay, ginagamit pa sa kabilang lamesa. Bumukod na lang kami ng kapatid ko dahil nakakahiya yung gamit naming baso. Shoot, mare, nakatasa pa kami, hindi naman magkakape. Puro nga lalaki yung tropa ng kapatid ko, kaya nasa gigilid na lang kami. Hindi kami takot sa lalaki ha, takot lang talaga kaming mahusgahan. Masyado kasing aesthetic yung bahay ni nanay, kaya puro tasa yung ginagamit naming baso. Ring at tamang my day muna yung kapatid ko sa mga bisita niyang kumakain. Mukhang sarap na sarap nga, mga plastic talaga. Nandito kasi si nanay, kaya hindi sila makapagreklamo. Diba, naka-lace na bra pa siya. Nagluto lang naman ang handa pero siya yung sumarap. Hindi nga umiinom si nanay pero pinagbubukas ako ng bote. Diba, pinag-init pa ulit ako ng sopas. Napaka-maasikaso nga niya dahil allowance na nila bukas. Samantalang tong kapatid ko, busy-busy sa kausap. Sa una lang yan masaya, sa susunod ngangal-ngal ka na rin. Habang nag-e-enjoy nga yung mga tropa ng kapatid ko, busy-busy naman siya. Alam nyo ba mare kung nasan siya? Nasa piling nga siya ng mga aso namin, pinapakain yung handa niya. Pagka hindi yan kinain, sa malamang hindi nasarapan.